Lord. Kita-kita ulit tayo to study the Word. So let's pray. Father in heaven, you are our loving Heavenly Father who has come to us through your Son, Jesus Christ, and given us your Holy Spirit to guide us to all truth and to all reality, and to be our comforter, our teacher, our the anointing in our lives, and empower us to do your will. And thank you for tonight, oh Father God, for the message you have given Pastora Marie, and anointing her to open up the Word, oh Father God, and everyone will be able to receive and understand. Thank you, Lord, for being transformed from glory to glory. Give you thanks, Father, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So welcome everyone sa ating Bible study. So sa Ephesians 4:30, sabi dyan, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. So, itanim lang natin sa isip natin yung do not grieve the Holy Spirit. Pagdating naman sa 1 Thessalonians 5:19, quench not the Spirit. So, yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi kasi maraming meron pang katanungan sa kanilang isipan, ano ba ang kahulugan ng do not grieve the Holy Spirit? Diba? Naging question nyo na ba yan? Yeah. Do not grieve the Holy Spirit. At paano ba natin dinigrieve ang Holy Spirit? So, bigyan natin ng i-define natin yung grieve. Pag sinabi natin grieve, at saka yung quench, i-differentiate natin sila. Sabi, do not grieve the Holy Spirit, and then do not quench the Holy Spirit. Pag sinabi natin grieve, to make sad or sorrowful. Pinalungkot natin. O, nag-cause tayo ng sorrow, pain, or distress. Pag sinabi natin, ginrieve natin ang isang tao. And alalahanin natin, the Holy Spirit is also a person with a personality. He is the third person of the Godhead. Diba? So, He is a free moral being din. Meron din siyang kakayahan at katangian na maging sad. No? Pag sinabi naman natin quench, to put out the light, fire, or work, or guidance of the Holy Spirit. So may ginagawa ang Holy Spirit, pero para natin binuhusan ng tubig, yung fire ng Holy Spirit, kaya yun ang ibig sabihin ng quench. So sabi dyan, do not grieve the Holy Spirit. Wag daw nating palungkutin ang Holy Spirit. Wag na nating i-quench. May ginagawa ang Holy Spirit sa atin, wag nating pigilan yun. Wag nating patayin yun. So, meron pala tayong kakayahan gawin yun. Can you imagine that? Meron tayong kakayahan na patayin, no? Put out the light, parang ilaw na pinatay mo, yung gawa at kilos ng banal na spirito sa ating buhay. Gusto ba natin gawin yan? No. Ha? No. Meron ba sa ating masasabi, I want to grieve the Holy Spirit and I want to quench the work, the light, the fire of the Holy Spirit? Wala naman sa ating gagawa niyan, yung parang intentionally, willfully, sabihin natin, ano? Pero bakit sinabi yan ni Apostol Pablo sa atin? Do not grieve the Holy Spirit, do not quench the Holy Spirit. Meaning to say, again, meron tayong kakayahan na gawin yun. So, unang tanong, para maintindihan natin yung do not grieve the Holy Spirit, what grieves the Holy Spirit? Ano yung magpapalungkot sa Kanya? Ano yung pwedeng pumatay sa ginagawa niya sa buhay natin? Meron pa kayong alam? Ano? Sin. Isa lang naman eh. Ang nakaka-grieve lang talaga sa Holy Spirit is kasalanan. Kasi ang kasalanan, parang din tayo. May asawa ka, ano magpapalungkot sa'yo? Pag yung asawa mo nagkasala sa'yo, either nagbabae o may ginawang hindi maganda. So, ang nagpapalungkot at tumapatay ng gawain ng banal na spirito sa buhay natin ay kasalanan. No? So, from the very beginning,
may consequence talaga ang kasalanan. Hindi lang physical consequences sa atin, hindi lang emotional consequences sa atin, kung hindi apektado din yung relasyon natin sa Holy Spirit. Maliwanag ba yun? So, sa Galatians 5:19 to 21, kasi sabi natin, what will grieve the Holy Spirit is sin. So, sabi dyan, now the works of the flesh are evident. Nilista ni Apostol Pablo. Sexual immorality, impurity, sensuality, orgies, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, envy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, drunkenness, and things like this. So, inano ko na sila, ginrupo ko na sila. Pag sinabi natin sexual immoral, ito yung simple lifestyle. The works of the flesh are evident. Ibig sabihin, no, it's a lifestyle. Hindi lang yung nalaglag ka, pero nagsisi ka agad, binago mo yung sarili mo. Hindi yung lifestyle. Nalaglag ka lang sa kasalanan dahil siguro nagkataon na mahina ka. Pero yung pag ipinamumuhay mo yun, ginagawa mo yun ng paulit-ulit, then it becomes a lifestyle. Sexual immorality, impurity, sensuality, orgies, mga sexual sins. Inanok sila, ginupo ko sila para madaling tandaan. Idolatry, sorcery, sins related to paganism, religious practices. No? Enmity, strife, jealousy, envy, fits of anger, and rivalries, dissension, divisions, sins related to temper, attitude, emotions. Ano ba enmity? Sins related to temper, attitude, emotions, drunkenness, and things like this, vices, excesses. So para more or less magkaroon tayo kagad ng idea, ang daming mga kasalanan, di ba? So 4 na lang tatandaan natin: sexual sins, sins related to paganism and religious practices, sins related to temper, attitudes, emotions, at saka vices and excesses. So lahat yan ay gawa ng laman. At itong mga gawa ng laman na to, ito ang nakakapagpalungkot saan? Sa Holy Spirit. No? Kaya sabi nga niyan walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. No? So, mahalaga maintindihan natin yan para more or less na-distinguish natin. Iba yung nahulog ka lang sa panandalian mong pagkakalimot o nalaglag ka sa kasalanan, pero sabi mo, ayoko dito, nagsisi ka, nagbago ka. Yun, hindi lifestyle yun. Pero kung lifestyle, yun ang mahirap. Now, why is the Holy Spirit grieved? So, alam na natin ano nagpapag-grieve sa Holy Spirit, kasalanan, nakalista yung mga kasalanan ng flesh. Why is the Holy Spirit grieved? Bakit ba siya nag-grieve? Di ba dapat above ang Holy Spirit sa mga nangyayari sa buhay natin, sa mundo natin? Pero kasi, the Holy Spirit is a divine person and He has a personality. So, hindi siya hindi siya force. The Holy Spirit is a divine person. One of the 3 persons in the Godhead, and the Holy Spirit also has will, intellect, and emotion. As God is, so are we. No? So, ang Diyos may kalooban, may karunungan, at meron din siyang pakiramdam, di ba? Kaya sabi sa Book of Hebrews, si Jesus Christ as our high priest, He knows everything na pinagdadaanan natin. Kung tayo ay nalulungkot, kung tayo ay nagagalit, naintindihan yan, alam yan, no? Now, so how not to grieve the Holy Spirit? So, sabi, do not grieve So, paano? Paano hindi natin mag-grieve ang Holy Spirit? Ito yung sagot. Sabi dito, yung nabanggit ko na kanina, but I say, walk in the Spirit, and you will not gratify or fulfill the desires of the flesh. Paano daw hindi mag-grieve ang Holy Spirit? Pag lumalakad tayo, ayon sa Kanya. Pag lumalakad tayo sa Espiritu, hindi natin magagawa yung mga desires ng flesh. Diba? In-enumerate natin yung mga desires of the flesh, yung mga sins of the flesh. So pag lumalakad tayo sa banal na Espiritu, hindi natin siya mag-grieve kasi hindi natin gagawin yung mga nandun sa deeds of the flesh. Maliwanag ba yun? No? So, ano ba kahulugan ng walk in the Spirit? Okay, kasi yan daw ang susi
para wag natin mag-grieve ang Holy Spirit, walk in the Spirit. No? So, pag-aaralan natin yan. Pag sinabi nating walk, ang ibig sabihin niyan, yung practical daily living natin, yung behavior natin, how we act. Every time na mababasa mo yung walk in the light. Ano ibig sabihin ng walk in the light? Yung practical daily living natin, yung pang-araw-araw na buhay natin. Kung mula pagising natin sa umaga hanggang matulog tayo, yun yung ating walk. Amen? Ha? Maliwanag ba? Amen. So, pag sinabi natin walk in the Spirit, meron tayong Christ consciousness. Hindi ka pwedeng sabihin mo na mabubuhay ako sa Espiritu ng Diyos nang wala akong Christ consciousness. Ibig sabihin, kailangan si Kristo maliwanag sa atin. At nararanasan natin yung presensya ng Diyos sa atin. Meron tayong Christ consciousness, hindi tayo sin consciousness. Ang consciousness natin nasaan? Pag sinabi mo consciousness, ang mind kasi natin meron tinatawag na conscious at saka unconscious or subconscious. Sa conscious, yun yung alam mo. Yung subconscious natin, nasa kalooban natin yan. No? Na hindi mo kailangan isipin intentionally. And then, meron din tayong kailangan certainty of God's Word. Una, conscious tayo kay Kristo. Pangalawa, we are certain of God's Word. And number 3, cooperation with the Holy Spirit. So yung tatlong C, Christ, consciousness, certainty of God's Word, cooperation with the Holy Spirit. Kasi dito tayo madalas na nalalaglag. No? Pag hindi na tayo conscious kay Kristo, akala natin, naalala lang natin si Kristo pagka araw ng linggo, o kaya may Bible study, o kaya pag nakikinig ka sa ano, tapos nun wala na. Tapos salita ng Diyos, alam lang natin for the time being, pagka tayo na lang, hindi na natin alam yung salita ng Diyos, and hindi tayo nagko-cooperate sa Holy Spirit. So yan tatlo na yan. So the Holy Spirit helps us to live, behave, and act after Jesus. Parang yung bata, susundan niya yung tatay niya. Kasi may nagli-lead sa kanya, meron siyang pwedeng tularan. Meron siyang pwedeng sundan. So, ang Holy Spirit, inaakay niya tayo, papunta kay Kristo, para tayo maging Christ-like. No? So, kung naglalakad tayo, we are walking in the Spirit, naturally, susundin natin siya. Gagabayan niya tayo. Amen? So, sabi sa Galatians 5:18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. So, ngayon naman, kanina, walk in the Spirit. Ngayon naman, led by the Spirit. So, pag sinabi natin led by the Spirit, to be prompted, instructed, or directed by the Holy Spirit. Diba, mababasa natin sa Biblia, the Holy Spirit, sinabi niya kay Paul, huwag ka dyan pumunta, dito ka pumunta. So, ganyan ang Holy Spirit sa atin. Meron siyang pag-aakay. No, we are being led, prompted, instructed, and directed by the Holy Spirit. Ewan ko kung naranasan nyo na yon, na meron kayong very strong na prompting from the Holy Spirit kung ano ang dapat nyong gawin, kung ano dapat nyong sabihin, kung ano dapat nyong ikilos. Pero, kasi kanina, nagkaroon kami ng boss ko. I don't know if led by the Holy Spirit. Pero, ang alam ko, ginawa ko naman wala naman akong maling. Oo. Kaya lang yung boss ko, bakit pa raw ko in-email? Oo. Parang kasi ang niya, na parang, kasi nag-email siya sa akin na tawagan ko itong pasyente at kung ano yung kailangan niya. So I called and then nag-answer back ako dun sa boss ko na yun. Tapos kasi there's a na kailangan if we are going to deliver yung oxygen kasi we call it M-Tank for emergency
kung yung pasyente dinina yun, refused before, kailangan we have to let the VA knows na itong pasyenteng to nag-sign ng AMA against medical advice and now is requesting for MTEC. So, I just follow what they say ng mga OSCO. Every time that patient will request kaso ang inaano pala, pag galing na doon sa BOSCO, I should not na hindi na ako dapat nag-email. Parang inaano niya na hindi niya, yung inutos ng VA sa kanya, parang hindi niya sinunod dahil bakit pa ako nag-email. Yeah. Inano ko lang yung aking Kung ano yung nasa kaloob mo. oo. Sabi ko, anong mali doon? Anong big deal doon? Pinaalam. Hindi, yung boss mo, di kung ano yung instruction sa iyo. Pinaalam. Yun ang ipapaabi mo. Pinaalam. Kasi, hindi ko naman, hindi naman niya sinabing, don't email anymore. But you didn't ask him. I didn't ask him. Oh, you should ask him. No, because we already have a meeting before na kapag ang pasyente and nag-request ng MTEC and they have a AMA sign, you have to let the VA knows. So, pinahiya ka? Ha? Pinahiya ka? Hindi naman. Ako, kinausap lang niya ako. Pero I'm just telling to him na akala, hindi ko sinabing akala. We have a meeting before. At least kayong dalawa lang. So, Meron mga gusto na. So, may mga, Hindi, kaya lang ko, directed by the Holy Spirit. Directed. Directed by the Holy Spirit. Were you directed by the Holy Spirit to just email, no? Well, hindi natin maalaman yan. Yung consequence niya ng magsasabi sa atin. Kung tama ba yung ginawa natin. No? Kasi hindi mo tayo ililid ng Holy Spirit sa mali. But there are many things. Ang ano ko naman, pag ipinagpasalamat natin sa Panginoon yun, bawa, nangyari na yun. Kasi sabi, Lord, I surrender everything to you. Kung ano man ang magiging outcome nito, nasa sa inyo na ho, no? Pero at the same time, ang Holy Spirit naman, before you do anything, doon kanya bibigyan ng prompting. Doon kanya i-lead, no? Hindi mo pa nagagawa, pero ginagabayan kanya na magawa yon. So yun ang kaiba nun. Iba yung ginawa ko na, tapos, teka, parang hindi ako sigurado, Lord, bahala na po kayo. So, susurrender na lang natin sa Panginoon. Iba naman yung maliwanag sa kalooban mo, na yun ang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. I mean, I know we've been in that situation so many times na alam mo lang, ang Panginoon lang talaga ang nagagabay sa atin. But that's what it means to be led by the Spirit. Tapos nito, ano naalala niyo dito sa picture na to? And fire. Cloud and fire. Fire. May naalala ba kayo dyan? Yung panahon ng Israelita sa wilderness. Sa Exodus 13:21, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and night. So, ano ang naging gabay nila? Ano ang umaakay sa kanila? Well, sa tanghali, pillar of cloud. Sa gabi, pillar of fire. Para makita nila yung direksyon na pinupuntahan sa kanila ng Panginoon. Kaya kung minsan, nag-stop yung pillar of cloud, ano gagawin nila? Stop sila. Doon sila mag-i-stay. Tapos nakita na naman nila, lumakad na naman yung pillar of cloud, sunod na naman sila. Ganon din sa gabi. Andyan yung pillar of fire, naglalakad sila. Pag huminto yun, hinto din sila. So that's what it means to be led. Ito naman, may tangible guidance ang Panginoon. Tayo, wala tayong pillar of cloud at saka pillar of fire na susundin. Kasi yung fire, nasa atin na Ang Holy Spirit naka-reside na sa atin. Amen? So, hindi na natin kailangan yung visible na yon kasi ang Holy Spirit nasa atin na. Now, pag sinabi natin led by the Spirit, sabi dito sa 8:14 ng Romans, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So, ang nagpapatunay pala,
Kasi ang proof ng pagiging born again natin is that we are indwelt by the Holy Spirit. Hindi tayo born again dahil nagsisimba ka sa born again church. Hindi ka born again dahil nagbabasa ka ng Biblia. Hindi ka born again dahil nag-worship ka. Born again ka kasi nasa iyo ang Holy Spirit. No? Ngayon, sa 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So, sino pala ang nagpapasunod? Sino ang sumusunod sa leading ng Holy Spirit? Yung mga anak ng Diyos. So, pag sumusunod ka sa leading ng Holy Spirit, yun ang pagpapatotoo na anak ka ng Diyos. Pero kung hindi ka naman sumusunod sa leading ng Holy Spirit, questionin natin, bakit hindi ako sumusunod sa leading ng Holy Spirit? Yung sumusunod, yun ang anak ng Diyos. Kaya kailangan talaga, yung matuto tayo na manalangin talaga, Lord, what do you want me to do? Kasi pag hindi, gagawin lang natin kung ano yung gusto natin. At madalas ganyan ang Kristiyano. At tayo pa rin yung nasa driver's seat. Tayo pa rin yung nasusunod. We are still in control. Kung ano yung gusto natin sa buhay natin, kung ano gusto ko sa mga relasyon ko, kung ano gusto ko sa pera ko, kung ano gusto ko sa katawan ko, kung ano gusto ko, tayo pa rin nasusunod. No? Mahirap kasi magbigay ng control eh. Pag binigay mo yung control sa Holy Spirit, ibig sabihin siya mag-aakay sa iyo. Mahirap yon para sa atin dahil lalo na nasanay tayo na tayo lang lagi ang nasusunod sa buhay natin. Galatians 5:18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Kaya sabi sa Book of Corinthians, hindi na tayo sumusunod sa law, yung do not touch, do not taste, do not see. Hindi na tayo ganun. No, para mapatunayan natin yan, doon sa Garden of Eden may 2 puno. Ano yung 2 puno? The tree of the knowledge of good and evil and the tree of life. Sabi ng Diyos kay Adan, huwag kainin ang bunga mula sa puno ng knowledge of good and evil. So therefore, pwede niyang kainin yung tree of life, yung bunga ng tree of life, kasi isa lang naman ang pinagbawal na kainin eh. Pero anong ginawa ni Adan at ni Eva? Kinain yung fruit of the tree of knowledge of good and evil. Kasi, kaya ang tao ngayon, nalilid sila by what is good and evil. Ibig sabihin, strong tayo dun what is right or wrong. May mga taong ganyan. Ang tigas, ang tindi pag yung kanilang sense of right and wrong. Yeah, No? that's right. Doon sila nagagabay. Hindi na tayo led by, bilang Kristiyano, hindi na tayo led by what is right or wrong. We are led by the Spirit of life. Okay? So, hindi makita natin dapat itong difference na to. Our guidance is not right or wrong, or good and evil. Our guidance is the Holy Spirit, who is life, the Spirit of life. Okay ba? So sabi dito, kasi yun ang law eh. Ano ba yung law? Law is about right or wrong. Pag ikaw, ginaguide ka na ng Holy Spirit, it's not about right or wrong. Kaya sabi ni mga apostolos eh, sino ba susundin namin? Ang tao o ang Diyos? Di ba? So, sinusunod nila ang Diyos. Sabi ng batas nila eh, doon sa panahon ng mga apostoles, under sila sa Roman rule, huwag kayong mangaral. Bawal mangaral. Pero nung ginawa nila, nangaral pa rin sila. Kasi nililid sila ng Panginoon doon. So ganun din tayo. Hindi lang tayo under sa right or wrong. Under tayo saan? Sa life. That's what it means to be led by the Spirit of life. No? Amen ba doon? So yun ang ibig sabihin, hindi ka na under the law, bawal kasi yan eh. Bawal? Hindi naman bawal. Sabi nga nun, pag kami nagyaya sa'yo uminom, Brother Mario, uminom ka.
bawa ang sagot mo, Brother Mario, ay, bawal Bawal sa amin yan eh. Hindi bawal yun. Kaya mo hindi minom, ayoko na dahil ngayon nire-regard ko yung katawan ko bilang temple of the Holy Spirit. No? Iba, no? Sabi na, ay, ayoko na kasi tapos na ako dyan. So, pero pag sinabi lang kasi bawal, eh sabi niya, ay, ang hirap dyan sa mga born again, lahat bawal. Actually, wala nang bawal sa born again eh. Kasi sabi ng Panginoon, it is for freedom that you have been set free. So malaya ka na, malaya kang magsabi ng no because it's not glorifying to the Lord. Hindi dahil pinagbawal. No? Kasi hindi ka na under the law. Pag sinasabi mong bawal, you're still under the law. Amen? Maliwanag ba yun? Yes. So yun yung ibig sabihin nun. Kaya, pagdating sa led by the Spirit, napaka-importante ng dalawa. Sonship, kasi you are the sons of God, and then freedom from the law. No? So yun ang ibig sabihin ng led by the Spirit. Pinapakita sa iyo anak ka ng Diyos, at pinapakita sa iyo na malaya ka na mula sa mga kautusan. No? We are not governed by the law, by do's and don'ts. No? So, know that the Holy Spirit is leading you every step of the way. Yan, akay-akay ka ng Holy Spirit. Praise the Lord. Ano yung una? Walk by the Spirit. Ano yung sumunod? Led by the Spirit. Sa Galatians 5:21, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Holy Spirit. Ano daw? Keep in step. Walk and then led. Now, keep in step. Ano ba ibig sabihin ng keep in step? Sabay. No? In agreement with someone or something. Kaya pagka nagpapaakay ka sa Holy Spirit, nag-agree ka sa Kanya. Hindi ka nakikipagtalo sa Holy Spirit. Nakikipag-agreement ka sa Kanya. Importante yun. Kaya pag sinabi ng, di ba, the Holy Spirit is our teacher, pag may binigay siyang salita ng Diyos, yung bang agreement, ibig sabihin, kontrahen? Di ba? Ang agreement, makisang-ayon ka. O, sinabi ng Holy Spirit sa iyo, by the stripes of Jesus, you are healed. Ano sabihin mo? Amen. Agree ako dyan. Kahit na nakakaramdam pa ako ng hindi maganda, agree ako dyan, Lord. I am in agreement with you. Amen. Ibig sabihin pa rin nun, to keep pace, stay in step. Hindi ka nauna, hindi ka rin nahuhuli. Kasabay ka. Kailangan sumabay ka sa kilos ng Holy Spirit. May ginagawa ang Holy Spirit, pero hindi ka naman nakikisang-ayon, paano ka makikisabay sa Kanya? Pwede ka lang makisabay sa Holy Spirit kung sumasang-ayon ka. Number 1. Kung hindi ka sumasang-ayon, hindi ka sasabay. Di ba? Aminado ba ito tayo doon? Number 3, follow or maintain the proper rhythm of someone or something else while walking. Kung naglalakad, huwag kang tumakbo. Kung tumatakbo, huwag kang lumakad. Kasi kailangan, maintain proper rhythm. Amen ba yun? Na ano tayo nun? Alam nyo, yung isang natutunan ko, nung pinagawa ng Panginoon ang tent of meeting kay Moses doon sa sa desert. Akala lang natin basta katulad ng mga tent na tinatayo natin ngayon pagka nag-outing tayo, di ba? Meron na tayong pinupakok sa lupa para tumayo yung tent, yung mga pegs na tinatawag. Sa tingin nyo ba, ganun lang yung tent na yun na ginawa ng Panginoon? Hindi. Hindi ganun. So yun ang una, kasi nasa disyerto sila. Saan mo ibabaon yung mga yun? Buhangin yun. Alam natin ang buhangin, malambot yun. Paano tatayo yun? Pangalawa, naisip niyo ba na ang mga Israelita, 430 years, di ba? 430 years in Egypt. Ano ba trabaho nila sa Egypt? Di ba tagagawa sila ng straw?
Paano sila gumawa ng straw? Kumukuha lang sila ng mga tuyong dayami, tapos kukuha sila ng putek. Di ba? Hindi sila marunong ng mga carpentry na matatawag, but at the same time, dahil yung mga Egyptians, sila ang nagtayo ng mga unang mga pyramids and everything, siyempre nakatingin din sila doon. Meron din siguro silang nakukuhang knowledge doon. What I'm trying to say is, wala naman talagang matalinong tao na pagdating sa architecture, pagdating sa engineering, pagdating sa mga dahil mga slaves sila eh. So, God must have done something, kaya ni-raise ng Panginoon si Bezalel. Naintindihan niyo ba si Bezalel? Si Bezalel, isang tao na binigyan ng Panginoon ng karunungan sa architecture. Binigyan ng Panginoon ng talino sa craftsmanship. Binigyan ng Panginoon maski sa engineering. Binigay sa kanya. Bezalel. Si Bezalel. Tapos, paano kayo magtutunaw ng ginto sa gitna ng disyerto? Kailangan niyo ng mga pugon doon, di ba? Paano kayo makakapagtayo ng mga pugon? What I'm saying is this. They needed to be in step with God para matayo nila yon. Kung hindi sila magsasang-ayon sa plano ng Diyos, si Moses lalo na bilang leader, kung meron siyang sarili niyang kaisipan na gusto niyang sundin, paano nila magagawa yung tent na yun na pinagawa ng Panginoon? So, ibig sabihin, ganun din tayo. Paano natin magagawa yung lumakad tayo sa Panginoon kung hindi man tayo nag-agree sa Holy Spirit, hindi tayo sumasabay sa Kanya, malabo tayong makasunod, di ba? So, parang ganyan yung lakad natin sa Holy Spirit. Yung una, nakita natin, sinusundan ng anak yung niya, di ba? Yung kanyang tatay. Tapos, mamaya, ginagabayan na siya, inaakay siya. Ngayon, tumaas na siya, lumaki na siya, nag-grow siya. No? Ganyan ang that's what it means to match the pace and direction of the Holy Spirit. Eh kung papunta rito ang Holy Spirit, gusto mo naman papunta rito, hindi tayo in step sa Kanya. So more or less nakikita natin what it means to match the pace and direction of the Holy Spirit. Importante kasi yun. And I don't know if you've been in that situation, pero marami ng pagkakataon na naranasan ko yung sumunod ako sa gabay ng Holy Spirit. Meron din naman time na hindi ko pinansin. Sabi nga sa'yo, one time nandun ako sa Pilipinas, nag-aayos ako, resort ako. Sabi, talagang aliwanag yung condition sa akin. Tanggalin mo yung kwintas. Sabihin ng mama ko yun eh. Kwintas ko yan. Yun ang tinatawag kong second skin. Ibig sabihin, hindi ko yung tinatanggal. Kahit maligo ka, matulog ka, nandun yun. Eh, pero, naano ko talaga na wag mong isot yan. Alisin mo yan. Eh, sabi ko man, parang sa kalooban ko, tatakpan ko na lang. Tapos pumunta ako sa National Bookstore, nag-cross ako ng daan, lumalakad ako, mamaya, naramdaman ko na lang, may dumakmado sa likod ko. Na-frozen ako dahil hindi ako nakakilos. Ayun, na-snatch yung kwintas ko. Bakit? Kasi, hindi ko pinansin eh. Meron na nga nagwa-warning na nga sa akin, pero sabi ko, ay, tatakpan ko na lang. Di ba? Meron ba kayong mga naranasan na ganyan? Nung 9/11, ang daming mga testimony. Nagre-reklamo siya, bakit malilate na ako sa work? Pero yun pala, talagang kumbaga gumawa ang banal na spirito sa kanya na malate siya, kasi hindi siya nakasama doon sa pagbagsak ng Twin Towers, no? So, ibig sabihin, may mga bagay na ginagabayan ka ng Holy Spirit, so you just have to follow. So, sabi sa 2 Corinthians 3:18, all of us, sino daw? All of us, na mga anak ng Diyos, reflect the glory of the Lord with uncovered faces. So, referring ito kay Moses na kailangan niya magtakip ng mukha. Pero ngayon, all of us daw. Ano daw tayo, bilang mga anak ng Diyos? We reflect the glory of God. And that same glory
coming from the Lord, who is the Spirit, transforms us into His likeness in an ever greater degree of glory. So as it is, tayo ngayon, we reflect the glory of God. Praise the Lord. Kasi siya ang Ama natin, i-reflect natin yung glory niya. Ngayon, ang Holy Spirit, ano daw ginagawa niya? He transforms us into His likeness in an ever greater degree of glory. So, hindi lang tayo natapos dun sa isang degree ng glory, but as we allow the Holy Spirit to transform us, nadadagdagan pa, nag-i-increase pa, ever-increasing glory of the Lord. Di ba ang gandang pakinggan nun? Ha? Naririnig ba natin yung mga, ano na yun, yung mga ganong pagtuturo sa atin ng Panginoon? So, gusto pa ng Panginoon, mas lalo lumiwanag tayo. Kasi maliwanag na tayo eh. Pero ngayon, gusto ng Panginoon, mas magliwanag pa tayo. Praise the Lord. So, if we live by the Spirit, hinighlight ko yung by the Spirit, we should also walk by the Spirit. Ito, pakinggan nyo to, maganda to. Kasi may dalawang mood dito. Mood. No? Itong if we live by the Spirit, ang tawag dyan, indicative mood. Sa Biblia, meron laging indicative. At ano ang counterpart ng indicative? Imperative. Okay? So, bakit importante maintindihan natin yung what is indicative and what is imperative? Kasi dyan tayo makakasunod. Pag di natin naintindihan yung isa, hindi natin magagawa yung pangalawa. Okay? So, ang ibig sabihin dito, the Spirit gives us life. Diba? Siya nagbibigay ng buhay sa atin. Ibig sabihin, lahat ng nasa Panginoong Jesus binibigay sa atin. Therefore, we live by the Spirit. Pag wala itong the Spirit gives us life, John 6:63, it is, sabi niya, it is the Spirit that gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak, they are Spirit and they are life. Ulitin natin. It is the Spirit that gives life. Kahit ano pa yan. No? The flesh, yung gawa ng laman natin, it profits nothing. Baliwala yan. Example ko na lang sa inyo. Whenever, halimbawa, nagpipreach ka, katulad ngayon, nagtiteach ako. Ginagawa ko itong mga outline na to. Pero baliwala itong mga outline na to kung hindi ako magdidepende sa Holy Spirit. Kasi hindi naman talaga ako ultimately ang teacher eh. Sabi doon, sinong teacher natin? Ang Holy Spirit. Pero kung hindi natin papasinin ang Holy Spirit, and He's the one who gives life, the flesh profits nothing. Ito, yung ginagawa natin, this is flesh. No? Nakaupo kayo dyan, nagsasalita ako, tatayo ka, lalakad ka, that's the flesh. The flesh never profits us. No? It is always the Spirit. So pag alam ko the Spirit gives us life, therefore, sabi, we live by the Spirit. Pag ito, wala ito, walang therefore. Naintindihan natin? Ano ba ang therefore? Therefore, resulta. So tanggalin mo to, hindi mo magagawa to. At pag wala yung living by the Spirit, wala yung walking in the Spirit. Okay? Maliwanag ba yun? So itong the Spirit gives us life, indicative, ibig sabihin ng, ano yung if? Personal responsibility natin yan. Okay? Ibig sabihin may gagawin ka. The Spirit gives us life, yan ang indicative. Ang imperative is live by the Spirit, walk in the Spirit. Ano ibig sabihin ng indicative? Deals with what is true. And imperative deals with what should be done. So ito, gawa ito ng Holy Spirit sa atin. Give us life. Indicative yan. At marami sa Biblia, kailangan maintindihan mo yung indicative. Indicative, sino may parte? Ang Diyos. Sino ang imperative? Sino may parte? Tayo. So pag wala ito, deals with what is true, hindi natin magagawa. So indicative, another meaning, it is not what we do, but what's been done for us and through us.
Lahat sa Biblia, pag di mo naintindihan yung what's been done, halimbawa yung salvation, ginawa na yun ng Panginoon eh. Tapos na yan eh. So anong gagawin mo? Anong imperative sa atin? Tanggapin, manampalataya. Yung binata ni Jesus sa kanyang katawan ng lahat ng sakit. Natapos na ba yun? It's been done. It is Once true. and for all. Once and for all. Anong imperative? Again, believe and receive. Believe and receive. Yun ang imperative sa atin. Pero pag hindi mo naintindihan ito, it is the Spirit that gives us life. We live by the Spirit. Yan yung indicative. Walang imperative. Kaya yun ang nangyayari sa atin. Hindi natin na ipapamuhay. Bakit hindi natin na ipapamuhay? Kasi wala yung indicative eh. Pag wala yung indicative, walang imperative. Hindi alam yung katotohanan. Oo, kailangan alam mo muna yung totoo. Alam mo muna yung what has been done for us. It's not what we do. It's what's been done for us. And then, we can move on sa imperative. Amen ba yun? So, ito ang pinaka-importante. Yan, ang Holy Spirit, para hindi natin mag-grieve, alamin natin kung anong ginawa niya para sa atin. And then, we can do the rest by His grace. By His grace pa rin. Kasi sabi niya, it is God at work in us both to will and to do according to His Spirit. Kaya, pag nagbabasa kayo ng Biblia, tatanungin mo sa sarili, sino ba ang gumawa nito? Pag ginawa yun ng Diyos, anong papel ko? Anong palataya? Ginawa na niya eh, natapos na niya eh. Di ba? So, ang papel ko, tanggapin, and then, sumunod kung ano yung pinagagawa. Pero pag hindi natin naintindihan, hindi natin magagawa yan. At lahat ng bagay hindi natin magagawa kapag hindi natin naintindihan. Amen? So, Amen. sabi, anong mensahe natin? Do not grieve the Holy Spirit. Para hindi natin mag-grieve ang Holy Spirit, walk in the Spirit, be led by the Spirit, keep in step with the Holy Spirit. So, walk in the Spirit means you will not gratify the desires of the flesh. Kasi sinabi na natin, what grieves the Holy Spirit? Sins. The sins of the flesh. No? So, pag naman led tayo sa Spirit, ano daw? Hindi na tayo under the law. Kasi may gumagabay na sa atin eh. Hindi na, don't do this, don't do that. You know, if you do this, if you do the law, you will be blessed. If you do not do the law, you will not be blessed. No, we are always blessed because we are indwelt by the Spirit of God. And then keep in step with the Holy Spirit, you will be transformed into Christ likeness. Kasi sumasabay ka sa Holy Spirit. Pero alamin natin, ano ang ugat ng lahat ng ito? Believe what is true, what is reality. Iyon ang indicative. Ito lahat, imperative. Indicative, ginawa ng Diyos. Ginawa niya, yun ang totoo, paniwalaan natin. Tapos, makakasunod tayo. Amen? So, yun po yung magandang, hindi mo sabi na, Lord, do not grieve the Holy Spirit kasi moody ang Holy Spirit. Kasi mahilig mag-tantrum sa Holy Spirit. Hindi. Ayaw moody. Hindi moody ang Holy Spirit. No? Tama tayo yung moody. No? Pero ibig sabihin dito, pag alam mo yung ginawa ng Panginoon sa atin, ipapamuhay natin yan. Kasi andyan ang Holy Spirit para tulungan tayo. Amen? May tanong mo ba kayo? Ngari, ano yung struggle natin sa buhay natin? So tayo, anong area ng Christian life ang nahihirapan tayo? Meron ba kayong gano'n? Anong area sa buhay ninyo, sa buhay natin, ang nahihirapan tayo? Parang hindi tayo nakakasabay sa Holy Spirit. Malayo tayo. Either nauuna tayo, nalalayo tayo eh. Hindi tayo keeping in step. Ano sa tingin ninyo? Meron ba tayong ganung struggle?
Ha? Meron. Ano? Emotion. Maraming area yung buhay natin. Di ba? Mahirap ba? Parang undoable o doable? Siyempre doable yan kasi hindi nilalagay ng Panginoon sa Biblia. Tandaan natin to. Walang ipagagawa ang Panginoon sa atin nang hindi niya ibigay sa atin ang paraan para kaya nga natin magiging, nakita niyo ba, laging in the Spirit, in the Spirit, in the Spirit. Bakit? Kasi ang Holy Spirit nasa iyo na eh. So, how can you walk in the Spirit if the Holy Spirit is not in you? How can you be led by the Spirit if the Holy Spirit is not in you? And how can you keep in step with the Holy Spirit if the Holy Spirit is not in you? Question ko. So, ang napoborn again is ang spirit ng isang tao, right? Yes. So, sabi nga, do not grieve the Holy Spirit. Ibig sabihin, pag talagang hindi ka nalilid ng spirit, hindi ka talaga nagpapasakot. Hindi ka nagpapasakop. Hindi ka talaga nagpapasakop. Ayan ang Holy Spirit, ninaakay ka, ay ayaw mo naman doon. No? Gusto ko pa rin itong gusto ko. Eh, hindi ka nagpapasakop nun. Bakit hindi ka nagpapasakop? Kasi meron kang hindi naintindihan. Kung ano yung ginawa para sa iyo. Halimbawa, sa mga magulang na lang, bakit may mga anak na sobrang mapagmahal sa magulang? Ang unang-una doon kasi nakita nila yung pagmamahal ng magulang sa kanila. Nakita nila yung sakripisyo ng magulang para sa kanila. So, yun, tinanggap nila bilang katotohanan sa buhay nila na mahal ako ng magulang ko. Ngayon, pagtanda, sila naman ngayon ang magsusukli ng pagmamahal. Diba? Pero alam natin ngayon, ang mga kabataan nag-iba. Bakit kaya nag-iba? Nag-iba ang mga anak hindi dahil sa nag-iba sila. Kasi nag-iba ang magulang. Ang magulang ang nag-iba. Bakit? Kasi ang magulang naging busy sa paghahanap buhay. So kung naging busy ka na sa paghahanap buhay, hindi mo na ibibigay yung talagang dapat mong ibigay sa mga anak mo kasi nahati na yung isip natin between providing for what is comfortable and convenient for them That's And- true. yung totoong ekspresyon ng pagmamahal. Halimbawa, mga nag-abroad, hindi naman sa pag-ano dahil marami tayo mga nag-abroad. Nag-abroad ka, iniwan mo yung mga anak mo, that's already something there. May sinakripisyo ka. Ano sinakripisyo mo? Yung panahon mo sa anak mo. Sacrifice is giving up something for something else. That's the simplest definition of sacrifice. Give up ko yung presence ko sa mga anak ko para sa bagay na may bibigay ko sa kanila. Mapag-aral ko sila and everything. So parating ganoon. So, ang mga anak, kahit na bigay mo na yung sarili mo sa sakripisyo, pero hindi nila alam na nakikita sa iyo na pagmamahal yun, iba nagiging resulta. Yun ang question ko, Pastora, yung example mo na yan. So, meaning, kung halimbawa, magkaroon ng separation between family and like is o kaya mother or father nag-abroad, anong leading ng spirit doon? Iwanan ang pamilya because mahirap ang buhay so that they can, so that the parents, the mother or the father can give a good life? Ano ang lead doon ng Holy Spirit? Well, Stay with the family and Yeah. Yeah, okay. So, siyempre, yan ang sinasabi na walang one answer that fits all. Okay? Kasi bawat isa kailangan lumapit sa Panginoon at manalangin kung saan sila ililid ng Holy Spirit. Di natin pwedeng sabihin categorically na dapat lahat walang aalis. No? That will be parang giving one size fits all, one answer that fits all kinds of needs. Pero ang mas importante dito ay makinig tayo sa Holy Spirit, no?
At kung may example ko nga dito, dahil kakilala ko tong ano na to, dahil nag-testify ko doon sa church doon sa Pilipinas, maganda ang boses niya, naakit siya, para guminhawa sila, pumunta ng Japan para maging entertainer. Okay? Pero nung nandun na siya, nagkaroon ng kaguluhan doon sa kanilang tinitirhan, nagkaroon ng nakawan, siya ang napagbintangan. So napagbintangan siya, pinadeport siya. So, kung sabihin niya, nako, ano ba to? Gusto ko lang naman makatulong sa pamilya. Pero nung napadeport siya, doon lamang nalaman dahil lumabas na ito palang agency na to, itong recruitment na to, at yung kunyaring employer sa Japan, miyembro pala ng grupo, ng Yakuza na papasok lang sila sa white slavery. Sa prostitution pala yon, front lang yung kunyari entertain, kanta-kanta, pero totoo, prostitution, oo. So ngayon, ibig sabihin, maaaring nililid na siya ng Holy Spirit na wag ka lang pumunta doon. Pero ginusto pa rin niya. Pero mahal siya ng banal na Espiritu, mahal siya ng Diyos. Siya ang napagbintangan. Of all people, siya yung hindi nagdakaw, pero siya napagbintangan, siya napauwi. Pero naligtas siya saan? Sa prostitution. Pero tapos, ang naging kabaliktaran nun, imbis na gamitin niya yung boses niya mag-entertain sa mga tao, sa mga naging worship leader siya. Amen. So yun ang talagang kalooban ng Panginoon sa'yo. Na hindi mo pinapansin, gusto mong gawin yung gusto mong gawin. Nag-iisip mo yan ang makakabuti sa pamilya mo. So ibig sabihin, hindi natin pwede sabihin na wag lahat umalis. Pero kung tutuusin, kung titingnan mo, mas maganda pa rin talaga yung, lalo na kung malilit pa yung anak mo, kung may iwanan. Kasi kailangan nila ng gabay eh. Sino magbibigay ng gabay sa kanila? So di bali nang magsakripisyo ka sa ibang bagay, material, pero at least kasama mo yung anak mo. Pero hindi naman ibig sabihin lahat ng nag-abroad, pangit na naging resulta. Meron din naman naging maganda. So, ikaw lang ang makakasagot nun. Hindi ibang tao ang makakasagot nun. Ikaw, at kung ano yung sinasabi sa inyo. No, but biblically kasi pinag-usapan natin, biblically. Well, meron talagang standard. Dapat nasa pamilya ka. Pamilya ka. Yun Yun ang standard doon, no? Eh, ba, wala namang pera. Paano yan? Alam nyo, ang pera, naging ano na kasi madali natin yun actually, naging mindset natin. mindset lang yung wala kang pera. Parating sinasabi ng father ko sa amin, ang pera, madaling kitain kung talagang gusto mong kumita. Walang pera sa taong, and of course, that's again, sasabihin naman ng mga iba, sinasabi mo yan kasi may pera ka. Ganyan ang tao. Madaling sabihin niya kasi nandiyan ka sa Amerika. Madaling sabihin niya kasi ikaw may pera ka. Pero sa totoo lang mo, kasi I've seen that, nakita ko yung sarili kong mga magulang, sineshare ko lagi sa inyo, sabi ng lola ng mama ko, sad-sad na ang bangka, gaot ka pa ng gaot. Ibig sabihin, try ka pa rin ng try kasi you really have to do something. Hindi naman yung pera malalaglag galing sa langit eh. So kung sabihin nyo na, magkakasama tayo pero wala naman tayong pera. Hindi, ang pera kikitain mo yan. Kung talagang may pananampalataya ka, nakikita ka ng pera, kikitain mo ang pera, magkakapera at magkakapera ka. Amen? Totoo lang yun. So, ang mahalaga sa pinag-aaral natin, kung isa-summarize natin, the only thing that grieves the Holy Spirit is sin. Para wag tayong magkasala, andyan ang Holy Spirit sa atin, kailangan malaman natin yung katotohanan. Meron ng ginawa ang Diyos para wag tayong magkasala. Di ba? The power of sin is already broken. What gives power to sin? Law. What gives power to sin? Law. Lagi kong example sa inyo, nakita niyo doon, may karatula, do not touch wet paint. Anong ginagawa natin? Sinatry pa Tinatouch rin. natin kasi merong batas do not touch. Bawal magtapon ng basura. Tapon pa
Nagtatapon kasi may batas eh. Ang nagbibigay ng, metras walang batas, walang magbabiolate. Ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kasalanan, ano? Batas. Kaya hindi tinanggal ng Diyos ang batas, kundi wala ng kapangyarihan ang kautusan, ang mga batas sa atin. Amen? So, ang ugat is believe what is true, what is reality. It is not what you do, but what Christ did for you and through you. And then ito, magagawa mo to. Kasi ayan lang spirit. Asa yung spirit eh. Paano hindi mo yan masusunod? Although, siyempre, tao lang tayo, nalalaglag tayo, pero God is always restoring us. Amen? Maliwanag na po ba yun? Is this something encouraging? Kasi may mga nagtatanong, paano ba not to grieve the Holy Spirit? Well, the Bible gives us the answer. Amen? Praise the Lord. So, meron pa po ba kayong tanong o gusto idagdag bago tayo magbukas? Maliwanag ho ba? Kaya yung mga relationship ng family, yun, that's my experience. Oo. Malayo yung special sa mga anak. Yung relationship, kahit nagsama na kayo, iba. Iba. Ibang na. Hindi yung pagkain talagang naandoon ka na from ano, The start. From the start talagang. Oo. Siyempre, kahit na binigay mo na lahat, Hindi nga pero yung pagmamahal, wala doon. Kasi material yun eh. Pinagpalit natin yung material sa ano. But then again, ang kailangan nila si Kristo para ma-reconcile tayo sa ating mga pamilya na nasira yung mga relasyon. Kailangan nila si Kristo, kailangan din natin si Kristo para magkaroon ng reconciliation. Amen? Sige po, manalangin tayo. Aming Ama sa langit, Panginoon, salamat sa banal na Espiritu na ipinagkaloob mo sa amin nung kami ay naging anak ninyo. Salamat po sa kalakasan na ipinagkakaloob mo sa amin upang magawa namin ang mga pinapagawa ninyo sa amin. It is only by your grace, Lord. Kaya sa pag-aaral namin na ito, nawa may apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay ang mga katotohanan at mga katuruan na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa bawat isang nakinig at sa mga makikinig. Nawa magkaroon ng kaliwanagan sa kanilang mga puso at isipan ang mga salitang ito, O Lord God, na ibinigay mo sa amin. At ang sino man na nangangailangan ng kagalingan sa kanilang katawan, tanggapin natin ang katotohanan na si Kristo ay nagpakasakit at ang kanyang katawan ang naging kabayaran sa ating mga karamdaman. By the stripes of Jesus, We are healed. you are healed, you are healed. Amen. At tanggapin natin ito ng buong pananampalataya. At inuutusan namin ang aming mga katawan na sumunod sa salita ng Diyos. At Panginoon, merong kalakasan kami ngayon sa oras na ito. Gayon din po ang mga nangailangan sa mga iba't ibang problema sa kanilang buhay, Lord, pinansyal, emosyonal, Panginoon. Salamat po na kayo ang katugunan sa lahat ng aming mga pangailangan. At sino man na nagnanais, Lord God, na makaranas ng inyong banal na Espiritu at panahanan at Lord God, ma-experience nila ang indwelling of the Holy Spirit. Nawa ay buong pagpapakumbaba na isuko nila ang kanilang buhay sa inyo at tanggapin si Jesus sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming pong salamat sa oras na ito, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Glory to God. Amen. Praise the Ako, Lord. ang pinaparala na, ha? Ininit ko lang.